Naaawa lang po ako sa ating prosecution panel kasi either naglalaway o sila ay sinisipon na lamang habang sila, alam nyo, that is a sign of lying, no? Psychologically, scientifically, alam nyo, ang isang tao na nagsisinungaling ay merong extra result sa kanyang body, body expression. Espigatchal yan, hello. Kung ako pa sa'yo, mag-giveaway ka na sa pagiging Senate President. Hindi mo rin nagagampanan ng tama yung expectation ng tao at expectation ng saligang batas. Ang photocopy daw po ngayon, pwede na rin makonsidera na original kung walang question dun sa original. Sino ang uupo daw po kapag other than the President, merong impeachment? Ang sabi, it's the Senate President. Who will be the presiding officer? Sa palagay niyo sa 2-3 araw na pagpe-prepare at pagtatanong sa ating mga depensa, ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Napakaganda ng mga nangyari, no? And unang-una, syempre, gusto kong saluduhan ang defense team ni VP Inday Sara Duterte. Hindi lamang dahil sa kanilang talino, kundi dahil sa maalam sila sa taktika kung paano ayusin. May mga nagsasabi na kahapon daw ay it belonged to the prosecution, yung kung baga sa puntos-puntos. Ako naman po ay hindi naniniwala dito because in law practice, in a court hearing, dapat po kapag ikaw ay nasa depensa, gagawin mo ang lahat para ma-derail kung ano man yung mga taktika na kinukuha ng prosecution, no? O yung mga nag-aakusa. At very effective po yung kasi nainis nga din naman sila doon sa mga pagtatanong at sa mga objections. But raising an objection in a court hearing is a natural tactic that all lawyers should take, no? And syempre yung ating mga defense team ay alam nila kung ano yung ginagawa. Confident po sila sa kanilang mga hawak na ebidensya at hawak nila na depensa laban sa mga akusasyon ng prosecution panel. Naaawa lang po ako sa ating prosecution panel kasi either naglalaway o sila ay sinisipon na lamang habang sila, alam nyo, that is a sign of lying, no? Psychologically, scientifically, alam nyo, ang isang tao na nagsisinungaling ay merong extra result sa kanyang body body expressions. At yung paglalaway po at ang pagsisipon ay isa po ito sa mga kadahilanan that you are under pressure. So alam ko na masyado silang pressured. Alam nyo, mga prosecution panel, para hindi na po kayo magkaroon ng pressure, tumigil na kayo sa kakaakusa sa ating Vice President Sara Duterte dahil sigurado po ako na siya ay mapapawalang sala dahil wala po talaga siyang kasalanan. Kung meron mong kayong nais usigin nyo yung source ng 125 million confidential funds dahil he is equally liable to it dahil sa kanya nagmula yung 125 na ipinasa namang niya kay Vice President Sara Duterte. Bakit hindi nyo po siya ang pinapa-explain? Bakit niya binigyan ng 125 million confidential funds si VP Inday? Doon kayo dapat maningil sa kanya dahil siya yung nag-let go ng 125 million para kay VP Inday Sara. Thank you, ma'am. Ma'am, karagdagang katanungan lang po. Anong masasabi niyo po kay Speaker Chalian? SP Gatchalian, hello. Kung ako pa sa'yo, mag-giveaway ka na sa pagiging Senate President. Hindi mo rin nagagampanan ng tama yung expectation ng tao at expectation ng saligang batas. One line. Ma'am, one question lang po. What would be the stand of PDP, ma'am, sa mga nangyayaring pag-aresto sa mga, kumbaga, kapatid natin, kasapin natin, tulad nila, yung impending arrest warrant ng ICC daw na impending kay Senator Bongo. So, what would be the stand of PDP, ma'am?
Ang stand natin ay nanatili pa rin tayo doon sa paniniwala natin that the ICC has no jurisdiction over the Philippines at lahat ng mga arrest warrants na kanilang inilabas ay hindi dapat na inilabas nila. Ito ay paninindigan natin at ako ay naniniwala that there is hope, makakauwi pa rin si Tatay Digong at si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ay hindi nararapat. Kaya nga paurong-sulong yung kanilang pagsasabi kung meron ba talaga o walang arrest warrant because they know that it is defective. At alam natin na itong ginagawa nilang panggigipit sa ating mga kapartido ay talagang panggigipit because of politics, no, dahil sa 2028 elections. At sa ating mga kasangga na si Senator Marcoleta at si Mike Defensor, nais ko lamang kayong saluduhan. Alam ko that the sacrifice that you are doing for the country will be returned to you 1,000-fold by God because nakikita naman ng Diyos kung ano ang tunay na adhikain ng inyong puso. So gusto ko lang naman silang i-encourage kung sana nga pwede lang na kami ay makabisita, but it's very limited, no, yung mga taong pwedeng bumisita sa kanila. So with this ay maiparating naman natin sa kanilang mga pamilya at mga taga-suporta. Suportahan po natin si Senator Marcoleta at si Senator si Congressman Mike Defensor and even pa si Senator Jinggoy Estrada. And I am praying that truth will come out and that you will also get out of prison dahil hindi kayo nararapat nandiyan. Ang nararapat na ipasok sa kulungan ay ang mga tumanggap ng maleta at mga nagdoktor ng ating gaan, no, kung saan nilulustay ang pera ng taong bayan at ninanakaw ang pera ng taong bayan. Sila ang nararapat makulong at darating ang araw na kayo ay papasok din sa kulungan. Salamat po, Ma'am Astra. Ay, attorney, bilang abogado po, kasi kagaya po kahapon, di ba, napanood naman natin ang hearing ng impeachment sa Senado. Ngayon, bilang isang abogado po, meron pong nagsabi nga po doon na abogado rin po na ang Xerox copy daw po ay ikinukonsidered na original copy. Hindi po ba ito nakakabahala sa mga, lalo na po sa mga nag-aaral ng mga abogado natin ngayon? Ang meron na ho kasing panukala, no, at desisyon ng Korte Suprema pati sa mga pinalabas na guidelines po ng Korte Suprema pagdating ho sa bigat ng ebidensya ng isang photocopy. Ang photocopy daw po ngayon pwede na rin hong makonsidera na original kung walang question dun sa original. Kumbaga, kayo ay nagkakaisa, no, na yung photocopy na yon ay talagang parehong-pareho dun sa original. Then, the photocopy becomes already the equivalent of an original. Pero, kapag ang isang sa partido, sa isang kaso, ay sinabing hindi ako sumasang-ayon na yung photocopy na yan ay parehong-pareho sa original, then the photocopy cannot be considered the equivalent of an original. So dito sa impeachment proceedings na ito, para sa akin, dahil nga hindi ba sabi nila ano yung sui generis, kakaiba, no? Dahil isang hinalal, no, ng 32 million ang nakasakdal, kung akong tatanungin, labas mo yung original. Ilabas natin para makita ng taong bayan, no? Kasi wala naman tayo ibang way para makita kung ano yung mga dokumento na yan apwera dun sa kanilang mga abogado. So sila yung mata ng taong bayan. Hindi bali sana kung sa korte lang ito na ordinaryo, no, yung na mga pangyayari, mga partido lang, but this involves, no, the voters, no, na bumoto kay VP, tapos abogado lang niya ang may mata para makita yung mga klase ng ebidensya. Kaya kung ako, ilabas niyo yung original. Thank you po. Ma'am, karagdagang tanong po, ma'am. Wait lang. Sa nangyayari po ngayon sa bansa, ma'am, ang tinalakay sa impeachment is 125 million. Pero ang ginagastos nga nila sa araw-araw, no, per impeachment is 70 million po. So, pangatlong araw na po ngayon. Ma'am, ito po bang nangyayari ngayon? Kasi ang mga tao, hopeless na po. At ang panawagan nila, sana gumalaw yung Supreme Court. Ma'am, anong masasabi niyo po, ma'am? Kasi kung gumalaw ang Supreme Court,
ng mabilisan kasi ito ay usaping bayan. Sa tingin niyo po ba ma-prevent ang blood, ang hindi magandang mangyayari? Well, again, let's put our faith in the Supreme Court. But more importantly, let's put our faith in God. Kung bakit nangyayari ito, kung bakit hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung desisyon. Sa tamang panahon na nakatakda, sa plano ng Panginoon, ilalabas at ilalabas yan. Tayo ngayon, naiinip. Pero later on, kapag inilabas yan, we look back to see the wisdom. Bakit ngayon lang siya nilabas? Parang yung, hindi ba yung habeas corpus ni tatay? Nandun na siya sa ibang bansa. Para saan pa yung tinatanong nating habeas corpus na final ng kanyang mga anak, higit 1 taon na. Correct? But we see the wisdom. We wait for the Supreme Court. Sa tamang panahon, lalabas po yan. Kaya, sa prinsipyo ng PDP, again, huwag tayong magre-resort sa sinasabi nating paghahasik ng armas. Manindigan tayo, gamitin natin ang boses natin. Pwedeng malumanay, pwedeng malakas. Huwag lang ho tayong maghihikayat na kalabanin ng gobyerno, gawin natin sa pamamaraan sang-ayon sa saligang batas na pinoprotektahan ang ating mga karapatan sa pananalita. Attorney, Beth, lilihis lang po ako ng konti, no? Dito naman po tayo sa PDP. Attorney, since PDP Laban very active ngayon mag-welcome ng mga new members, ibig po ba sabihin nito, PDP will give a good challenge sa mga nakaupo ngayon pagdating ng 2028? We are hoping that there will be civic-minded people, who will be strong and brave enough, na tumakbo sa 2028. Alam niyo po, hindi lang naman nakasalalay ang sa balikat ng isang tao lamang, ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya lahat, mula sa municipal, city level, probinsya, distrito, pati sa national. Sana po, manindigan po yung mga may kakayahan, at yung may tapang ng loob. Kasi sabi nga nila, ang hirap daw tibagin, yung mga may pera. Tatlo yan, di ba? Guns, goons, and gold. Okay? Pero alam niyo po, ang importante yung may manindigan para makita ng mga kababayan natin na may pag-asa pa po ang ating bayan na kahit wala yung 3G na yon, meron hong nagmamahal na mapaayos ang ating bansa. Maraming salamat. Salamat po, Attorney. yung masasabi niyo po dun sa pag-elect ng presiding officer na sa halip yung Senate President yung mag-preside ng impeachment, ano pong with all due respect to Senator Soto, nasabi ho niya na yung naging legislative intent, na yung Senate President daw po ang uupo kapag merong i-impeach other than the President, ay isang research, lang daw siya, document. Masakit po yun sa mga abogado. Bakit? Kasi po, Senator, mawalang galang lang po, kapag ang isang batas ay maliwanag, walang ambiguity, then you apply it. But, kapag hindi ho malinaw sa batas, katulad ngayon, silent ang ating Constitution. If it is the Vice President who is impeached, sinong uupo? You go to the deliberations. Ano ho ba ang intention nung gumawa ng ating saligang batas? Klaro po, nung nagtatanungan sila, sino ang uupo daw po kapag other than the President, merong impeachment? Ang sabi, it's the Senate President. Who will be the presiding officer? So, Senator Soto, mawalang galang, but I will have to disagree, that reference po, sa legislative intent is merely a research document. Wag po sanang ganoon. Kasi even your deliberations po, tuwing gumagawa kayo ng batas,
yung mga sinasabi nyo po para isulong yung mga panukala niyo, tuwing tinatanong kayo ng mga kapwa ninyo senador, nasa records po yan kasi kayo ang tinatanong, ano ba ang pakay ninyo? Kapag yung isang parte ng iyong mga sinusponsorang batas, hindi malinaw, yung mga sinasabi nyo po na gusto ninyong ilagay pero hindi pala nailagay sa batas, yan ho ay magiging reference later on. No? Ano bang sinabi ni Tito Sen? Bakit niya gusto yung ganitong batas? Kaya babalik at babalik ho yan sa records at kayo rin po makikita no yung wisdom bakit meron kayong mga panukala na sinuportahan. Kaya wag lang ho sabihin na merely research document lang po itong nasabi. Attorney, ko lang. Yes. Yun yung unang pronouncement ni Senator Soto is regarding that so much more technicality and rules daw, diba sabi niya. Kumbaga dapat kung ano daw ang panawagan ng taong bayan, yun na dapat tugunan agad. So ano masabi natin dyan? Okay, again, sino ba yung sinasabi ng taong bayan? Ano kasi hindi ganito, no? You are being subjective, correct? Yun ang pananaw mo. But being an elected senator of the whole country, you have to be objective also. Nasaan yung basihan mo na sinasabi mong isang tabi yung mga teknikalidad para umusad na itong impeachment na to? Asan po yung may survey po ba? Hindi ba, Mr. Senator Tito Soto, no? So let us not generalize, bagkus please maintain, no, the cold neutrality of a judge para ho hindi nababahiran na nakikita na kaagad saan yung inyong kinikilingan. Attorney, ito naman doon pa rin sa pakay ng Senate President at kay Chis Escudero po. Anong masasabi niyo po kay Chis Escudero bilang lawyer? Nararapat ba na maging siya ang tagapagsalita ng SP President sa usaping impeachment? You know what, much as this issue, no, of his assuming the presiding officer of this impeachment proceedings has been already questioned before the Supreme Court, it's what we have right now. It's the best that we have right now. Sayang nga lang kung later on the Supreme Court decides na, uy, dapat pala yung so sayang na naman, hindi ba? But we do we make with what we have, no? Anyway, hinalal din naman siya ng mga Pilipino. But on a personal note, nakikita ko naman po that he tries to be fair. He tries to hasten. Ibig sabihin, hanggat pwede niyang ipabilis, no, yung proceedings kasi kita niyo naman yung mga abogado, talagang ang bahagal magsalita. Siyempre, di ba? Ano na yan pagkakataon mo na yan na sa media, no, ma-expose. But we understand all of this and therefore, even si Senator Escudero is trying his best to be patient pero makita rin nyo rin naman ganos din siya kabilis mag-decide on issues. That's the reason why, no? Katulad nung sinabi ni Ka Astra. Attorney, last It's question, not sorry. easy, no, to assume being a Senate President. Attorney, Because you will know, kasi you need to know also ano ba yung role mo. Katulad nito, impeachment, di ba? Last, ma'am. Oh, Napansin ko lang talaga, minority majority, di ba? Mostly sa minority, abogado. Apo. Sa kabila naman, parang si Kiko lang at saka si Chis. Apo. Why sa majority, parang ayaw nila maniwala sa mga past cases regarding sa issue na nangyari. Parang ganun nangyayari. Anong makukomento natin dyan? Well, no? All senators have a battery of lawyers, no, in their staff. At the end of the day, kasama, kung maniniwala sila sa advice ng abogado nila o hindi, wala tayong magagawa Kasi these senators also have their own minds, correct? They have their own mouth, they have their own tongue. So, kahit ano pa ang sabihin ng kanilang legal advisors, kung ayaw naman nila sumunod. Sundin. Yes po, kaya nga importante, again, importante, suriin, lalong-lalo na sa nangyayari ngayon, yung kalidad ng mga senator judges. Because
hindi lang ngayon mangyayari to sa mga susunod pang mga henerasyon. Please be mindful. sinong Kasi iluloko base nyo. sa sinabi ni Pia Cayetano, Cayetano. precise yung sinabi niya na lahat naman tayo may mga consultant, mga abogado, then yun na nga ang pakiusap niya. Kaya Sundin nga po. kung ano yung mga, kasi abogado nagsasabi. Kaya nga po, kaya nga yun nga sinasabi ko po, no? Lalo na kahapon na hindi man lamang na call out, no? Yung prosecutor na tila gumawa na ng husga, no? Ng conclusion na kung ikaw hindi ba nagmamakaawa si Senator Pia, please naman, no, you admonish. You know what admonish means? Pagalitan nyo naman kami. Pag out of line na kami. Yes, hindi yun Because sa korte, ganun talaga yon. Yun ang ibig sabihin ni Senator Pia when you say admonish, kahit sino ka pa man, pag out of line ka na, kailangan i-call ang iyong So atensyon. pinaringgan niya si Chis Escudero, ma'am, Yes attorney. po. Yan ang tingin ko po. Because that was already, sabi nga niya, di ba, gumawa na ng conclusion yung prosecution. Pero kung hindi sana nagtanong si Senator Risa, wala sanang ganung komento. But even then, I think somebody moved to strike the and that will to strike the comment of the of Attorney Liguata, and that will be taken up, I think, in their sessions. Attorney, last po, ito po. Yung usaping amendments, yan yung tinalakay ni Attorney, ni Senator Pia Cayetano po. Amendments of the- Amendments ng impeachment. Yun ang